nagpakalat po o nagpangalat dahil po sa kanila pong pride. Okay, Okay po. Pastor, nadako na tayo sa ano? Sa Lest We Forget. Sino ba? Si Glenn? Ano ba? Tao-tao ba yung sinabi mo, Pastor? Janet Del, ano po, Taw-Taw. Parang hindi ko siya napansin pang pumasok, Pastor. Right, okay po. Nasabihan ba siya? Parang naka-record daw po, Pastor. Right. Sino kaya pinagdalahan? Anong... Okay, sige po. Kung wala po ay ating pong babasahin po. Bis? Okay po, so ang ating pong devotional Naghang. Ako ba? paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipapangilin sa inyo ang Sabat. Hindi tulad ng paghukom bago ang pagdating ang mga pangunahing leader ng unang Adventismo ay walang pagtatalo sa isa't isa kung kailan magsisimula at tatapusin ang Sabat. Sa kabila ng katotohanan ng Seventh-day Adventist o Seventh-day Baptist kung saan ay hindi direktang nakuha ni Bates ang Sabat, ay sinusunod ito mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Hanggang sa paglubog ng hapon ng Biyernes hanggang 6 p.m. ng gabi ng Sabado. Inilagay niya ang posisyong iyon sa kanyang aklat noong 1846 tungkol sa Sabat na nagsasabing ipinakikita ng kasaysayan na mga Hudyo ay sinimulan ang kanilang araw ng alas 6 ng gabi. Di ko alam kung anong kasaysayan ang tinitingnan niya o ang kinuha niya, ang konklusyon niya mula sa kung anuman ang binabasa niya. Pero siya ay nagkakamali. Nagtakda rin si Bates ng mga theoretical na dahilan kung bakit ipinangingilin ang Sabat mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng hapon. Sa madaling sabi, siya ay nangatwiran na kung ang lahat ay nagparangal sa Sabat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa muling pagsikat o paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog. Kung gayon, ang mga tao sa ibang latitude ay sumunod sa Sabat sa iba't ibang oras. At tiyak ng araw na iyon ng Diyos sa matuwid naging konklusyon niya dahil ang paglubog ng araw ay 6 p.m. sa Ecuador at sa taong iyon. Kung lahat ay sumunod sa oras na iyon, sila lahat ay sumunod sa Sabat tulad ng nais ng Diyos. Ito hindi isang maliit na bagay lamang sa mabuting kapitan. Pagkatapos ng lahat ay inangkin noong 1849 na ang kusang pagtanggi sa liwanag ang Biblia tungkol sa pag-umpisa ng Sabat, gayon din ang hindi ipangilin nito ay parehong kasalanan sa mata
ng Diyos. Ito ay matibay na paniwala at si Bates ay masigasig na makapangyarihan na tao at mapilit kung kumbisido tungkol sa isang bagay. Dahil dito, palit-ulit na natanggap ng Iglesia ang mensahe na nagsimula sa araw ng alas 6 ng hapon. Nagawa ni Bates na ibenta ang kanyang interpretasyon sa halos lahat ng mga Sabatarian. Kanilang sinabi, kabilang sinabi si James at Ellen G. White, kaya sa loob ng 10 taon, sila sa karamihan ay pang-Adventista ay nangilin ng Sabat sa maling paraan. Ngayon, may problema at ano ang saloobin ng Diyos sa pagkakamaling iyon? Siya ba ay nagdala sa kanila ng espiritual na kulungan dahil mali sila? Siyempre hindi. Malawak ang awa ng Diyos sa ating katapatan ay tinanggap tayo kung saan tayo. Ngunit hindi siya tumigil doon. Marahil din niya tayong inakay sa landas ng katotohanan. So yun po yung ating pong devotional. Kailan nagsisimula ang Sabat? Part 1 po mga kapatid. So ano po ang reflection natin po dito sa bagay na ito po mga minamahal na mga kapatid? Okay po. Meron po ba kayong nais na ibahagi sa bagay na ito sa Leviticus 23:32? Mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipangilin ninyo ang araw ng Sabat po, mga minamahal na mga kapatid. So talaga po napakabuti ng ating dakilang Diyos, ano ho, sapagkat ang ating pong pagpasalamat, pagsamba ating Panginoon Diyos ay hindi lamang po 1 oras, 2 oras, kundi nagsisimula ito sa paglubog ng araw from sunset to sunset po mga minamahal na kapatid. So nais po ng ating pong dakilang Diyos, ng ating pong buong puso, ang ating pong buhay ay nakatalaga sa pagpasalamat dahil siya po ang ating manlalalang at gayon din siya din po ang ating tagapagtubos. Yun po yung purpose mga kapatid kung bakit tayo nagpapasalamat at nagsasamba po sa ating pong dakilang Diyos. Ito pa tayo manalangin. Let's pray, Pastor. Okay, tayo po ay manalangin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa umagang ito kung saan ay ibinahagi at inyo pong pinaalala, Panginoon, ang inyo pong kabutihan tungkol po sa araw ng Sabat. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sapagkat ito ay inyo pong itinalaga na panahon upang aming alalahanin, aming pasalamatan, higit sa lahat ang aming sambahin, ang aming dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa pribileyo sa araw ng Sabat na ito upang aming pong sambahin ang aming Diyos sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Aming ibalik sa Kanya ang papurit pasalamat sa araw na ito. Samahan muli kami sa aming pong pagpatuloy, sa aming pong pag-aaral tungkol po sa pagiging tapat na katiwala, Panginoon. Pangunahan po ang mga kapatid, maging pagpala ang bawat mensahe na aming papakinggan sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor. Morning po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world.
Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Star? Amen. Maraming salamat po. So, oras na ito ay binabati po muli natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid ng Happy God First Morning po sa ating pong lahat. Dito po sa ating Zoom ay kasama natin ang mahigit or 40 na mga attendees po sa oras na ito, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon din sa ating pong FB Live at maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay mga kapatid. So sa oras na ito, tayo po ay dadako at babalikan natin ang ating pong nakaraang topic po mga kaibigan at mga kapatid dito po sa chapter 31, a dwarf religious experience. Ibinahagi po dito ni Mrs. White mga kapatid kung saan ay ang ating pong kayamanan, no? O ang pagtangkilik ng ating kayamanan o sinasabi dito wealthy are tempted to employ their means in self-indulgence. So minsan ho ay natutukso pala, no, mga kapatid, sa bagay na ito kung saan ay para po sa ating self-gratification o tinatawag nating personal na adornment or higit sa lahat ay pagpaganda ng ating pong mga tahanan.
Ngayon ay minsan pag ito po ay hilingan sila para po sa gawain ng ating Panginoon Diyos, meron pong sila tinatawag nating hesitant na magbahagi o kaya ay reluctant sa kanila pong pagbahagi, no, ng kanila pong wealth, no ho. So pinapaalala po dito kung saan ay we must carry, no, forward of the Lord's work, no, in the earth, kung saan ay nais ng ating pong dakilang Diyos na tayo po ay maging kabahagi sa bagay na ito. Ano po ang reflection po ninyo dito mga kapatid at testimony po tungkol po sa inyo pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos? Sa nakaraang topic natin, a dwarf religious experience po. Po. Yes, Pastor Terry. Yes, salamat Pastor. Isa na naman pong napakamaliwanag na mga mahalagang prinsipyo ang nakatala po dito sa atin na ngayon sa sulat po ng Councils on Stewardship. Meron po akong nakikita dito mga kapatid na mga salita na nakahanay na mga iilang mga prinsipyo sa may kinalaman pa rin po sa pamamahala ng ating pong mga kayamanan. Okay, kung meron man tayo man, no? Kung meron man tayo niyan, sa ngayon maliit man o malaki. Ang una na akin pong nakikita dito mga kapatid ay iwasan ang pagsasayang ng kayamanan sa pansariling luho. Okay, pansariling luho. Ika nga po ni Sister White, important stewardship principles. Sabi niya po dito, the wealthy are tempted to employ their means in self-indulgence, in the gratification of appetite, in personal adornment, and in the embellishment of their homes. Hindi masama lahat yun. Yung mga nabanggit na yon ay natural lang naman na dapat po nating nararanasan, pero pag nasobra na nga po yung tinatawag nating luho, no, yung luho, yung indulgence, self-indulgence, yung luho ang nagpapasama, no? Yung, alam niyo po, yung pagtatayo ng bahay ay importante po yon. Yung pong pagkain ay importante. Ang pananamit ay importante. Ang pagpunta sa ibang lugar ay importante rin marahil, mga kapatid. Pero kapag ito ay may kinalaman na sa luho, ito ay meron ng tinatawag tayong epekto sa atin pong uri ng pamumuhay. Kaya nga ang prinsipyo ay hindi dapat gamitin ang kayamanan para lamang po sa sariling kalayawan, karangyaan o pagpapaganda ng sarili o ng ating maging tahanan, na parang hindi na po tayo uuwi sa langit. Parang ganun pa. Parang ating pong mga pansin ay nasa lupa na lamang. At tila bagang ang ating paniniwala ay napapatungan ng uri ng pamumuhay na hindi talaga nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng 1 Juan 2:15 hanggang 17, mga kapatid, kung meron kayong mga banal na kasulatan, 1 Juan Kapitulo 2, 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ayan. So, ayan po ang sabi po doon. May wika din po si Apostol Santiago, mga kapatid, sa Santiago Kapitulo 5, 1 hanggang 5. Na parang ito po yung kanyang thought na sinasabi, ano?
Nagpasasa kayo sa ibabaw ng lupa at namuhay sa kalayawan at kalayawan ng laman. Nagpataba kayo para sa araw ng pagpatay o ng slaughter sa English po, mga kapatid. Kaya ang unang prinsipyo ay iwasan ang pagsasayang ng kayamanan sa pansariling luho. Yan. Hindi lang po ito siguro sa mayayaman, Pastor. Pwede ito sa ating lahat. Sa ating lahat. Kaya lang, malaki talaga ang tukso doon sa merong gagamitin na malaki, no? Merong gagamitin na malaki. Ito ang mabigat na tukso, no? Number 2, unahin ang suporta sa gawain ng Diyos. Yun po yung pangalawang prinsipyo. Ang unang prinsipyo ay iwasan ang pagsasayang ng kayamanan sa pangsariling luho o yung kalayawan. Ang number 2, unahin ang suporta sa gawain ng Diyos. Basahin natin yung mga linya na yan, mga kapatid. Importante po yan. Ang sabi pong ganon, for these objects, professed Christians do not hesitate to spend freely and even extravagantly. Doon po yung tinatawag nating luho. Doon sila nag-uubos ng kanilang mga tinatangkilik o kayamanan. Ang sabi po dito, but when solicited to give to the Lord's treasury to build up His cause and to carry forward His work in the earth, they demur. Mga kapatid, talagang parang nag-aatubili, no? Pagka pinag-uusapan ay gawain ng Diyos, parang ang hirap magdesisyon. Parang wala excitement. Hindi katulad ng pagbili ng luho ay excited na excited. Parang hindi pa nga nakakatulog eh. Ano, mga kapatid? Pero ito pong pagtulong sa gawain ng Diyos ay nahihirapan. Parang ayaw pa ngang palawalan. Yan. Kaya pangalawa ay unahin ang pagsuporta sa gawain ng Diyos. Anong prinsipyo po nito? Ang prinsipyo, ang mga Kristiyano ay dapat na magbigay ng maluwag sa kalooban at may kagalakan upang suportahan ang gawain ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga sabi po doon sa ating favorite text sa 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban. Yan. O dahil sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya nga, sabi nga po ni Haring Solomon, Kawikaan 3:9 ba ito, mga kapatid? Correct me if I'm wrong. Sabi nga noon, parangalan mo ang Diyos sa lahat ng unang bunga ng iyong mga kayamanan at aapawan ang iyong mga bangan. Ayan po ang sabi. So number 2, unahin ang pagsuporta sa gawain ng Diyos. Number 3, ang pag-ibig kay Kristo ang dapat na mag-udyok sa pagbibigay. Ayun, palagi naman natin sinasabi dito yan sa atin pong God First Morning, ating daily spiritual empowerment. Ang pag-ibig kay Kristo ang pinakamabigat na dahilan kung bakit tayo po ay nagbibigay. Yan ang nagmo-motivate sa atin. No? Yan ang nagmo-motivate sa atin. Sayangin natin yung linya na yan. Sabi po ni Sister White, napakaganda ng mga prinsipyo na ito, mga kapatid. Okay. Sabi nga nun, the countenance that was all aglow with interest in plans of self-gratification does not light up with joy when the cause of God appeals to their liberality. Okay, the spirit of heaven is liberality. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So love to God motivates us to give, no? To give. So yan po ay napakaliwanag na prinsipyo dito, mga kapatid, sa linya ng atin pong mga pinag-aaralan dito sa maiksing quotation from Ellen White. Ang prinsipyo po dito mga kapatid, ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay makikita sa bukas palad na suporta sa kanyang misyon. Amen? Bukas palad na suporta sa kanyang misyon, hindi dakot palad
Hindi po dakot palad. Yung pong bukas palad ay napakayaman po na salita niyan. Ibig sabihin, kinakailangan lubos na pagbibigay, masagana at malayang pagbibigay. Sabi nga po ng John 14:15, mga kapatid, and the highest expression of our love to God, pinaka matayog na pagmamahal, ekspresyon ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ang nagmo-motivate sa atin para magbigay, maging liberal ay ang pag-ibig kay Jesus Christ. Number 4, ang kalusugang espiritual, yung healthiness ng ating spiritualidad ay nakaugnay sa tapat na pamamahala. Ayan. Kaya maliwanag po yan mga kapatid. Sinabi po dito ni Sister White na ang isang taong mababang espiritualidad ay palaging dakot palad o dahok palad sa gawain niya. No? Ang taong mababang espiritualidad ay tawag dito, maliit lang ang kanyang gusto na palaging pawalan sa buhay niya at malaki palagi sa sarili niya. Sabi po ni Sister Watt, perhaps feeling that they cannot well do otherwise, they dole out a limited sum. Okay? Yung parang ito na lang, parang parang yung maliliit, paliitan po ba mga kapatid? Far smaller than they freely spend for needless indulgence. But they manifest no real love for Christ, no earnest interest in the salvation of precious souls. O yun mga kapatid, isa palang indicator ng isang mababang espiritualidad ang ano po ba mga kapatid, yung kawalan ng interest sa pagmimisyon sa pamamagitan ng liberalidad o yung giving freely and abundantly. Palaging minimal ang gustong ibigay, palaging kaunti, ayaw mag-increase ang giving. Yan po ay indicator pala ng isang kalusugang espiritual, mababang kalusugan ng espiritual. So ang number 4 po dito sa sinasabing linya ni Sister White, ang kalusugang espiritual ay nakaugnay sa tapat na pamamahala. Anong prinsipyo nito mga kapatid? Ang pagpapabaya sa gawain ng Diyos ay humahantong sa kahinaan at pagkamatay ng espiritual na buhay. Mapapansin po ninyo, ito mga kapatid na mapapansin po ninyo mga kasama natin sa church o maging tayo, pagka tayo ay may dinapuan ng ganitong uri ng kahinaan ng espiritualidad, lahat po nadadamay. Yan. Nakikita po yan sa pagrereklamo, nakikita yan sa pagdadahop ng palad, sa pagbibigay, palaging nagrereklamo sa leadership. Ayan, no? Maliwanag pa rin na sinasabi po ni Jesus Christ dyan, mga kapatid, na kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Yun na nga, kapag mababang espiritualidad, ang puso ay nandoon sa sanlibutan, kaya ang kayamanan nasa sanlibutan. Or otherwise, no? Yung other way around, kung saan inuubos yung kanilang mga resources, siyempre doon din nandun talaga yung puso nila. Yun po yung tinatawag nating spirituality, ano? Mga kapatid. At huli sa lahat, kailangan magbago mabago na mahuli ang lahat, mga kapatid. Yung po bang ilagay natin yung ating sarili sa huli? Yun po ang ibig sabihin nun. Kailangan natin na kaagad-agad na mabago bago po mahuli ang lahat. Kinakailangan natin ng change of lifestyle. Kinakailangan kaagad na mabago bago po mahuli ang lahat. Sabi po dito, ang prinsipyo, kung hindi magbabago sa wastong pamamahala, mawawala ang liwanag ng mga mananampalataya. Ayan. Yan, sabi po dito ni Sister White, unless such persons
change their course, their light will go out in darkness. Yan. Unless such persons change their course, their light will go out in darkness. So, ito mga kapatid, mga limang mga prinsipyo na kinakailangan po nating makita at maliwanag na mensahe dito po sa ating binasa kahapon. Iwasan ang ang pagsasayang ng kayamanan sa sariling luho. Number 2, unahin ang pagsuporta sa gawain ng Diyos. Number 3, ang pag-ibig kay Kristo, ang dapat na nag-uudyok sa pagbibigay. At number 4, ang kalusugang espiritual ay nakaugnay sa tapat na pamamahala. At number 5, kinakailangan na kaagad-agad ay magbago bago po mahuli ang lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat po Pastor sa maganda pong message at reflection na inyong pong pinagkaloob. Ano po ang inyong pong reflection, mga kapatid, sa bagay din po ito? Ano ho? Tama, no? Hindi po masama ang pagpaganda ng bahay, kundi yung masama po ay kung ito po ay hango na sa ating pong mga luho, mga kapatid. So dito tayo na minsan ay natutokso, ano ho? So mas maganda ho na unahin natin ang ating hong dakilang Diyos. So dito po si Pastor Benji Pabiliar. Pastor, ano po ang reflection dito po? Good morning po. Ganda po ng paarala sa atin ng atin hong babasahin. Tulad po ng sinabi ni Pastor Jerry kanina, I think hindi lang po ito sa mga mayayaman. Ito po ay para sa lahat, especially sa panahon natin ngayon, kasi siguro yung mga mayayaman ay noong panahon nila, Sister White, maaaring totoo ito sa kanila noon, pero ngayon ay ang dami ng mga possibilities na kahit na hindi naman mayaman ay nasa ganito ring mga pag-iisip. So paalala ito kasi ngayon kahit wala ka mang pambili, meron ka namang credit card. May mga home credits. Hindi naman masama, tulad nga ng mga nabanggit na bumili ng mga pangangailangan, pero yung extravagance, yung unnecessary buys na nakakaapekto na sa atin naman hong spiritualidad, tulad ng pagiging bukas ang palad na mabanggit nga para sa gawain ng Panginoon, naapektuhan. Kaya itong COP ay isang magandang lifestyle o practice para mabalanse yung pagdating ng Sabado ay parang hindi nakaplano yung iyong binigay. Parang pag dumukot ng offering ay malayong-malayo talaga doon sa proportion. Kaya ito'y paalala maganda talaga sa bawat mananampalataya, hindi lang sa mga mayayaman, kundi kung nasaan daw talaga yung ating kayamanan ay nandun yung ating puso. So, purihin ng Panginoon sa pagpapaalalang ito, at ito ay malaking tulong sa pagbabalik tanaw o pag-a-assess ng bawat sarili kung nasaan ba talaga ang ating mga puso. Yeah. Good morning po. Pastor Benji, thank you. Okay, maraming salamat po Pastor Benji. Yan ho. So, hindi lamang po ito sa mga mayaman, kundi sa atin din lahat. Ano ho? At minsan ay tayo din po ay natatamten po, mga kapatid. Nais ko lang po basahin po dito ang ibinahagi po ni Pastor Jerry. Ano ho? Dito sa ating group chat. Sabi po ay iwasan ang
pagsasayang ng kayamanan sa pansariling luho. Yun po yung una kanina. At hindi dapat gamitin ang kayamanan para lamang sa sariling kalayawan, karangyaan o pagpapaganda ng sarili ng tahanan. Pangalawa ay unahin ang pagsuporta sa gawain ng Diyos. At ang pangatlo, ang pag-ibig kay Kristo ang dapat mag-udyok. At ang pang-apat ay ang kalusugang espiritual ay nakaugnay sa tapat na pamamahala. At panghuli o panglima ay kailangang agarang pagbabago, no? Bago mahuli ang lahat. Maraming salamat po. Napaganda pong prinsipyo ito, mga kapatid, na ito po ay reminder, paalala sa ating pong lahat. Meron po bang nais mag-share? Ano po ang inyo pong reflection dito sa bagay na ito, mga kapatid? Ano ang inyong karanasan sa ating pong dakilang Diyos? Yes po, si Adelina Lanara po. Parang na mali yata ng pindot eh. Happy God first morning po. Maraming salamat po sa lahat. Gusto ko lang mag-reflect doon sa mga puntos na binigay po ng ating pubutihing presidente po, Pastor Jerry. At una po ay muli ay nag-extend po uli ako ng papasalamat sa ating pong mabutihing presidente na paunlakan ang Marilao sa isang imbitasyon ng anniversary. No? Okay. Ang akin pong gustong adagdag po, Pastor, mga kapatid, ay kung minsan lalo yung dinagdag din ni Pastor Familiar na minsan bumibili tayo ng mga luho o mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Minsan display lang talaga sa ating mga tahanan. Kumbaga bumibili tayo ng mga instrumento, madalas natin ginagamit, sinasabing instrumento pero hindi natin ginagamit. Ganun din po sa atin pong mga sarili, mga kapatid. Minsan ang atin pong panalangin, hinihiling sabi, Panginoon, gamitin niyo po akong instrumento. Talagang instrumento lang at hindi naman po ginagamit. Ibig sabihin, ang instrumento pala, mga kapatid, at yung luho na binibigay ay minsan ay nagbibigay lang tayo doon sa taong minsan sinasabi natin karapat-dapat lang. Ibig sabihin, yung mga mas nangailangan, hindi nila karapat-dapat talaga. Yung minsan yung pagmamahal natin, hindi talaga nagmamahal lang tayo doon sa gusto nating taong magmamahal din sila sa atin. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ay talagang ang pagbibigay pala o ang isa sa gusto ko lang din i-connect, mga kapatid, yung pastor, yung ang pagmamahal pala minsan doon lang sa mga taong minamahal ka at hindi mo kayang magpatawad sa mga taong minsan sinusuntok ka, no? Minsan winalanghiya ka o anumang ginagawa sa iyo, hindi mo kayang mahalin 'yon. Ganun din po sa pagbibigay, hindi mo kayang magbigay doon sa mga taong grasa, ang pagbibigay doon, magbibigay ka man, gusto ko nga minsan tanong din sa aking isipan yun, pastor, yung magbibigay ka ayon sa ipinapasya na iyong puso, no? Kaya pala ang ating minsan pagbigay doon sa ipinapasya ng ating puso doon sa mga taong na mas nangailangan, yung 20, sabi nga ni Mrs. kanina, paano kung ang pasya ng aking puso ay 10, 20, no? 5 piso? Na parang napakahirap, ganun lang ang pasya ng iyong puso. Kaya ang pagbibigay pala, pagka sinasabi nating instrumento, dapat ang instrumento pala ay madalas ginagamit o laging ginagamit ang isang instrumento. Hindi lang yung naka-display, hindi lang yung bumibili ka lang ng gamit para may makita lang na, ay, ang gaganda ng bahay, daming display. Ganun po sa atin, bawat isa sa atin ay mayroon pong kanya-kanya mga talento, karunungan, skills na handang ipagamit sa lahat ng uri ng gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Kasi hindi po talaga lalago kung ang inyong instrumento lang ay naka-display lang, nakatingin ka lang sa mga taong gumagawa at pag kami nakita kang mali, doon ka daling marami kang komento at marami kang napupuna. Kaya ang pagmamahal sa atin po pala ng Panginoon, ganoon din po yung pagbabalik nating mga tithes, mga kapatid. Ang pagbabalik natin ng tithes minsan ay
Lalo pagka kumakain tayo sa mamahaling restaurant, nagbibigay pa tayo ng tip, no? Pagka sa mga ordinaryong nagtitinda, tumatawad pa tayo. Ganun po sa ating pagbibigay. Dapat wala ng tawaran kung ano yung pinasya na talagang tipuso. Kung nakapag-umpisa ka na sa 5%, 5% ay hindi mo na kailangang bawiin pa. Kung minsan may mga ganung mga pananaw pa rin, ay malaki, magbabawas muna ako ngayon kasi parang ang laki, sa sunod naman idadagdag ko na lang. Ganun po mga kapatid, no? So yun lang po mga kapatid at pastor. Maraming salamat po. God first morning. Maraming salamat po, Brother Ranara. At tama po, yung ating tinatangkilik, yung ating mga binibili ay mahalaga i-share natin, maging instrumento, no, sa gawain ng Panginoon. Lalo higit ang ating pong mga talent na pinagkaloob po ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat po. Meron pa po nais na mag-share sa kanila pong experience sa ating pong Panginoon. Ano po ang naging karanasan tungkol po dito sa bagay na ito, mga kapatid, sa mga prinsipyo na ito na ibinahagi po sa atin at ganoon din ni Mrs. White sa nakaraang topic natin po. Pastor. Yes po, Pastor. Magandang ito yung ating pagkwentuhan itong karanasang ito na sinasabi natin. Mapapasin po natin, siguro naramdaman na rin po ninyo ito, na-experience na rin po ninyo ito, yung po bang nung unang tayo ay hindi nakakaunawa hindi pa tayo educated nitong sistema ng liberalidad na ito. Parang yung kwentong ito ni Sister White, yung mga salitang ito ni Sister White na pag nagbibigay tayo ng malaki sa gawain ng Diyos, nung hindi pa tayo educated, parang pilit na pilit at saka malungkot di ba? Pero nung educated na tayo, parang ito na po ay naging way of life natin. Nahanap-hanap na natin kung paano pa ba, saan pa ba pwedeng magbigay, saan pa ba, no? Pero hanggat hindi po ito nababago, no, yung ating mga sarili, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay hindi nag-i-improve. Itong sinasabi ni Sister White sa atin, mga kapatid, na extravagant tayo sa mga needless na mga hindi pangangailangan na walang epekto sa buhay nating spiritual, doon tayo mas excited na ubusin o gugulin ang mga maliliit o malalaking pinagkatiwala ng Diyos. Na sinasabi ni Sister White dito na sana mas excited tayo, no? Parang hinahanap-hanap ng ating sarili na parang natural na lang sa atin na ibigay kasi ay meron tayong magandang ugnayan o nabuong relasyon sa ating Panginoon at ang ating pananaw sa gawain ay napakatayog, mga kapatid. Mataas ang ating pananaw at nakaugnay po ito palagi sa ating pong mga paniniwala na na-enjoy natin ang mga benefits ng truths na galing sa Panginoon, ay dapat proportion din po ang ating pong lifestyle, proportion ng ating uri o estilo ng buhay sa pagbibigay. Alam po ninyo, yung pong salitang extravagance, siguro pwede natin yan pag-usapan ngayon. Pwede po tayo maging extravagant, mga kapatid, sa pagtustos sa gawain ng Diyos. Yan po ay hindi negative po yung salitang extravagant pagka ito po ay pang sariling luho, yung bang ginagawa tayong higit na kubetos at selfish. Yung salitang extravagant ay negative po yun. Pero kapag tayo ay extravagant, wisely yung ibig sabihin ng extravagant dito ay talagang, alam nyo na, yung masaganang pagbibigay, no? Yung luho sa pagbibigay to move forward God's mission, ay palagay ko wala pong sasabi doon na labis yun Because we cannot outgive God. We cannot outgive God. Kung meron pong extravagant sa pagbibigay, ay mas extravagant po ang Diyos because He gave His only begotten Son. He gave His only
begotten Son. Ibig sabihin, because of the extravagant love of God, yung luho ng pagbibigay ng Diyos sa atin, yung pag-ibig niya, yun ang pinakamabigat na dahilan ng pagiging extravagant ng love ng Diyos. Nagbigay siya ng napaka-extravagant na pagbibigay. Yung 100% niya, binigay niya. Yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga, maghunos dili tayo mga kapatid. Sabi po sa amin, maghunos dili tayo bago natin gugulin ang mga material na ito na hindi naman talaga sa atin, kundi ito'y pag-aari ng Diyos. Isipin natin na mayroong ipinagagawa sa atin ng Diyos. Gamit ang mga kasangkapang kayamanan sa lapi o anuman sa ating mga kamay. Yung pag-aari ng Diyos sa ating mga kamay, yan ay dapat na maluho nating gamitin sa gawain ng Diyos. Pero maingat pa rin mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng maluho kung saan na lang natin gagamitin. Dapat ay napaka-strategic, ibig sinabing systematic pa rin ang pag-spend. No? Systematic pa rin ang pag-spend para ang gawain ng Diyos ay equally ay matulungan in all its aspect sa ikalalago ng iglesia at ikatatapos ng gawain sa labas ng simbahan. Lalo tigit, napakaraming mga taong dapat nating ihatid, dalhin kay Kristo gamit ang mga resources na ito. So let's talk about extravagant. Negative, positive. Ang salita bang ito ay negative, positive, extravagant. Okay, maraming salamat po, Pastor. Ano po ang inyo pong reflection dito, mga kapatid? Ano po sa bagay na tungkol po sa extravagant? Ano ho? Maging extravagant, no? Lalo higit sa ating pong dakilang Diyos, because our God, no, set an example. He gave His only begotten Son, no? Para sa mission dito po sa ating pong lahat, mga kapatid. Okay, mayroon pong nais mag-share dito sa bagay na ito, mga kapatid. Yan po, taas lang po ninyo ang inyong kamay po sa nais magbigay ng kanila pong reflection. Sa ano ba, Pastor? Sa isang tag na moderno ba ito? Millennial na salita. Yung salitang extravagant ay mabongga. Bonggang-bongga. Ika nga. Kung tayo ba ay magbigay sa Panginoon sa gawain ng Diyos ay bonggang-bongga o bigong-bigo? Bigong-bigo ba o bonggang-bongga? Sige mga kapatid, magarbo, ayan po yung mga Tagalog niyan. Bongga o bonggang-bongga or super o whatever. Sige, meron na dito ata nag-text, ayan no? Meron pa akong basahin dito na ibinahagi po ni Brother Melvin Villasano from Revelin Ronas Padilla. Ang sabi po dito, ang pagmamahal sa gawain ng Panginoon ay dapat tayo ay masaya sa pagbibigay. Malit man yan o malaki. Huwag pabigat sa ating puso. Dati po ako ay napilitan lang na akong magbigay dahil lang ako ay naging isang leader. Pero nung everyday na akong nanood sa God First Morning, ay masaya sa pagbibigay kahit walang matira sa akin. Kaya salamat sa God First Morning at sa atin pong dakilang Diyos. Wow, praise the Lord. Pusuan natin mga kapatid, pusuan natin. Ready? 1, 2, 3. Amen. Ito po ang literal na extravagant mga kapatid. Si Sister Revy ay extravagant in giving. Ayan, magarbo, bonggang-bongga si Sister Revy. Okay, next. Thank you po. Isa pa pong bahagi dito ay binahagi ni Sister Elma Santos from Area 2. The totality of ourselves must be captivated by the Holy Spirit for us to fully understand the benefits of giving first to God. Mahalaga ang kaluluwang ligtas
kaysa mga bagay na nakikita ng mata na in moment ay maaring mawala. Amen. Okay, praise the Sige. Lord po. Sige. Pusuan natin. Pusuan natin yan, Pastor. Yan. Yan. May nagtaas ng kamay sa grupo natin, Pastor. Yes po, meron pong tumaas ng kamay si Sister Rhea Necesito. At ibahagi din natin mamaya para po kay Brother Donnie. Sister Rhea? Okay, good morning po, God. First morning po sa lahat. Gusto ko lang po i-share yung thoughts ko kahapon habang ako po ay nakikinig. Binabanggit po kasi doon ng speaker din kahapon yung tithes and offering again. Sabi ko, itong stewardship na librong binabasa po natin, wala po kasi akong sarili niyan. Pero sabi ko, ang pinaka-heart talaga niyan, umula una hanggang dulo sa tingin ko po talagang, di ba po, pinag-aralan na natin yung wealth, acquiring wealth, mga ganyan. Pero po ang dulo talaga ay yung tinatawag na pagbabalik ng ating ikapo at talagang extravagant, bonggang-bonggang offering, Pastor. Yan po ang aking nakita na kung saan importante po talaga yan. At bukod doon, nais ko rin pong magpasalamat kasi alam niyo po, ang kaaway ay gumagawa din talaga ng paraan para sabihin, mag-create ng doubt sa iyo na parang mali yung decision mo, something like that. Pero alam niyo po na na-realize ko na habang nakikinig ako kahapon hanggang ngayon, dun po sa scenario ni Pastor Jerry kanina, talagang it affirms na tama yung mga decision ko sa buhay ko, lalo na dito sa COPA, tama yun lahat. Hindi yun mali kasi yun ay para sa Panginoon. Yan lamang po at God bless. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Rhea po. At praise the Lord po sa inyo pong experience sa ating pong Panginoon. Pastor Claveria, Pastor David. Yes po, Pastor Benji. In-upload ko po itong Counsels to Stewardship na book sa mga walang copy. English nga lang po. Dito sa Zoom, pwede niyo pong i-download. Okay, so maraming salamat po, Pastor Benji. Ayan po, meron pong sa walang kopya po. Thank you, Pastor Benji. PDF. Napaka-extravagant mo, Pastor. Praise the Lord po. Si Brother Donnie po, merong nais i-share po sa atin. Po, God's awesome first morning po. Napakalaking bagay ho talaga itong tinatalakay natin sa tuwing umaga. Personally po, talagang na-educate po ako dito. And I realize po na there are many reasons kung bakit po hindi tama ang pag-handle natin ng pananalati. Isa po doon ay siguro po marami sa atin na nung bata ho tayo, we were deprived of a lot of things. So kaya ho nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pera, ang ginawa po ay talagang dahil deprived nga po nung bata pa, na-mishandle natin yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin. So, bili tayo ng bili. Ang issue po dito ay, ako po tinatanong ko talaga, ngayon, kailangan ba? Kahit na merong kakayahan, siguro dapat tanungin, kailangan ba? For example, yung cellphone, hindi naman kailangan yung mamahalin, pero dahil may kakayahang bumibili ng mamahalin. Kaya nga po ang isang resolution ko po doon talagang hindi na ako bibili ng mamahalin dahil hindi naman kailangan ng ganun kamahal. Although sa line of work, kailangan ko po ng kailangan maganda yung camera dahil pag nagpipicture ng project, tapos dapat kailangan din na madaling gamitin. Pero yun nga po, laging dapat itanong po yung kung kailangan ba. Tapos yun nga po, na-realize ko rin na kaya pala ito yung napag-usapan namin kahapon sa aming ASI meeting. Na kaya pala sa dami-dami ng tao ay ako ay naging negosyante or kami ay naging negosyante, kami ay naging professional. Hindi lamang pala
para gamitin ng Panginoon to support logistically or financially yung mga gawain ng Panginoon, kundi kami pala ang gagamitin ng Panginoon to reach out yung aming mga kapwa negosyante at kapwa professional. Kasi napapansin po natin na kadalasan po ang naabot natin, no, sa ating mga gawain, like sa ating mga crusade, majority or malaking bahagi ay mga working class, working poor, mga within or below poverty line, mga urban poor. Mga anak din po sila ng Diyos, hindi po yun mali at talagang dapat po silang maligtas din. So ang tanong po sino po ang aabot sa mga negosyante, sa mga professional? Napag-usapan po natin na kaya nga po, na-conclude namin na kaya nga po sa dinami-dami ng anak ng Diyos, kami po ay inilagay po bilang mga negosyante at mga professional, mga public servants or mga digital nomads. Kasi kami po ay gagamitin ng Diyos para abutin ang aming mga kapwa negosyante, kapwa professional, kapwa public servants, kapwa digital nomads. Kaya ito po yung trust ng CLPM ASI ngayon na ibigyang diin sa mga Adventist na mga ganun nga pong kalagayan na kaya sila ginawang negosyante or ano pa man ay para abutin ang kapwa negosyante o professional. Salamat po at purihin ng Panginoon. Amen. Amen Salamat po, Brother Donnie. Sige, mga kapatid, meron pa. Ito, basahin natin yung mga comments. Yan, yung mga comments tayo. Ito po. Nakataas pa ng kamay. Ito. Yes po, Pastor Nelson. Yan ay pauwi na mamaya sa atin. Pag-pray natin siya mamaya. God first morning po mga kapatid. Hindi po ako nakapag-join kahapon. Dahil kami po dumalo sa an hour at dawn. Dito po sa programa po ng SWPUC sa Mindanao. Yung extravagant na yun mga kapatid. Ako po nandito ngayon sa Baan Church. Dito po sa Butuan. Na-amaze po talaga ako sa kanilang simbahan. Yung 3-point trust natin o yung ating missional church ay talagang nasa kanila mga kapatid. Talagang ang ganda ng kanilang programa locally sa kanilang po. Kumbaga naka-complete package yung kanilang programa mga kapatid. Maganda yung kanilang care group. Meron silang evangelism sa loob ng isang taon na 11 ang kanilang evangelism sa loob ng isang taon at funded ng local church. So, ang bilis ng kanilang growth. Tapos, maganda yung yung church nila, merong sariling library. Yung church nila, merong sariling mga kulpultor na sinusuportahan ng church. Lahat ng mga kapatid nakapag-subscribe ng aklat na ang bumibili ay ang church at binabayaran pa unti-unti ng bawat kapatid. Maganda mga kapatid ang kanilang naka-complete package ang kanilang church at pagkatapos sa extravagant ng giving. Ang kanilang liberality index as of 2025 ay 17.6. So, ang taas na. So, ang nakita natin ay 13.3 mga kapatid. So, talagang sabi ko ang aking dinadalangin. Paano ko madadala ito sa CLPM? Yung ganitong pamamaraan nila rito sa Baan Church, mga kapatid. So, yun lang ang challenge, malaking challenge sa atin, mga kapatid. Yung extravagant na yan, na may makita sa atin at patuloy lawang tayo magtapat sa Panginoon at mahikayat ang mga kapatid patungkol po sa pagtatapat. So, kaya extravagant na yan, mga kapatid. So, imagine, 17.6 ang kanilang generosity index or what we call in our area na liberality index. So sana mga kapatid ay tulungan tayo ng Diyos na maturuan ang mga kapatid patungkol po sa katapatan. Amen. Thank you, Pastor. Amen po. Salamat sa kapatid. Maraming salamat po.
magre-report ako bukas pag may pagkakataon kasi bukas po at kung ano pa puno-puno yung isip ko ng mga ideas mula dito. So hindi ko pa mai-contain, Streamline. kumbaga napakarami kong iniisip. Opo. Streamline mo, Pastor. Streamline lang. Bibigyan namin kayo ng time. More time to do that. Salamat sa mabuting balita, Pastor. Okay, maraming salamat po, Pastor Nelson, sa inspiration na yung binahagi from Baan Church. Ano? Naroon po ngayon si Saka Pastor. marami rin tayo mga testimonies. Nag-video lang din ako, nag-testimony lang din ako ng kanilang mga treasurer, yung journey ng kanilang ng COP. So, may matanda, may senior citizen, may walang trabaho, may trabaho. So, kung sino lang, so ganoon mga kapatid. May interview din po tayo. Salamat. Okay, maraming salamat po. Nais ko lang po basahin ito pong dito sa ating group chat, no, from Teresa Francisco. Sabi niya po ay salamat sa Diyos sa tama at tunay na pagmamahal at na pagsunod na naituro sa ating lahat. Salamat din po sa ating devotional God First Morning. Dami ko po natutunan at naging masaya sa pagsama sa gawain ng iglesia at nabago pati paggamit ng pera. Amin po. No? Galing po kay Nerissa Francisco. Sa ating pong Pastor Jerry naman po, Christ our passion, making discipleship is our mission. Maging extravagant, maggarbo, mabongga sa pagbigay para sa mission ng Diyos. Praise the Lord po. At gayon din, kay Rosevilla Mendez, Happy God First Morning. Aking karanasan sa pagbigay sa gawain ng Panginoon ay magbigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa aking buhay. Kahit sa kaunting halaga, pag ito'y taos-pusong pagbigay sa gawain ng Panginoon, ay magbabago ang ating karakter patungo sa likas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Masaya ang magbigay sa gawain. Praise God po. At yun din, sabi po ng ating mahal na Presidente, Pastor Jerry, putting God first would simply our life. Putting self first would complicate. Be extravagant in giving first our whole self to God. Huwag po natin tipirin ang pagsusuko ng sarili sa Diyos. Wika ni Sister White, unless such person change their course, their light will go out in darkness. Amen po. Maraming salamat at purihin po ang ating Panginoon. Ayan po, meron pong nice mag-share si Brother Melvin po. Villasano, yes po, Brother Melvin.
Man, maraming salamat po, Brother Melvin. Ayun po, marami pa po dito sa ating group chat. Ito to kung meron pang oras, Pastor Jerry. Basahin natin ito. Meron pong tanong dito. Tanong lang po ako. Extravagant po ba yon na kapag tayo ay may mga seminar, ay kukuha tayo ng mga venue na malaki? Ang halaga naman sa mga church natin kung saan malapit or accessible para sa lahat ng delegates. Ayan ho, from Rizalino, Erelia. Ito po yung katanungan na ito. Maganda po yung tanong na yan mga kapatid. Napaka-practical, no? Dapat po dito sa pinag-uusapan natin, palagi po ninyong iisipin mga kapatid, lalo na dito po sa ating pamunuan, na kauna-unahan po yan sa mga konsiderasyon. Kapag ka po tayo ay nagtatawag ng pangmalawakang pagpupulong, ay kaunahan po na kinukonsider ng committee ay ang pagtitipid. Yan po hindi pagsasayang. Siyempre sa pagtitipid po, balanse rin po yun mga kapatid. Tama naman po yung comment. Ang sabi po ay unang ikinukonsider, centralized ba? Madali bang puntahan? Accessible ba? Ganon. Ano ang mga impact o mga ganon. Tama po yan mga kapatid. Meron din po mga pagtitipunan na mura at conducive din. Kaya pinag-aaralan pong lahat yan. Kaya kung hindi po kayo nakaupo sa committee, ay makapagsasadjust po kayo. Pero pagka kayo ho ay nakaupo dyan, makikita nyo po kung paano yan pinag-aaralan. Hindi po tayo nagluluho sa mga pag-meeting. Kung tayo po ay makatikim ng air condition na pulungan, magpasalamat na po kayo kasi kasama po yon. Kasama po yon sa konsiderasyon kasi pag nagpupulong po, iba pa rin po yung conducive yung place sa learning. Pupunta kayo sa isang seminar na kayo ay inaapuyan ng alinsangan, mayat maya lumalabas po kayo, mayat may paypay ng paypay, ay wala ho, nagsayang lang po tayo ng resources na wala tayong natutunan doon, kundi magpaypay lang ng magpaypay. Mabuti na hon tayo ay mag-spend ng medyo significant na halaga na yung atin naman pong pinagtawag na pulong, ma-serve po natin yung objective, no? Maging balanse po tayo mga kapatid. Huwag po tayong basta lang magja-judge doon sa mga nagdidesisyon ng mga pagpupulong na yan. Ano? Yan ho ay importanteng mga panawagan ng pagpupulong. Hanggat maaari ay ginagawa po ng lahat ng mga committee members ang maingatan ang resources ng Panginoon na hindi masasayang. Ang malaking pagsasayang po niyan ay pinipilit nating magtipid, pinipilit nating isiksik yung ating pong mga
mga sarili sa lugar na kung saan ay, alam nyo na, hindi tayo lahat palagay, hindi tayo conducive, sayang po yung content kung may content man yung mga isi-share na mga education doon. Mga kapatid, ay ito po yung ating i-consider palagi, no? Maging extravagant din po tayo sa mga activity na makatutulong naman na tayong lahat ay maging maginhawa sa mga learning, conducive ng learning, no? Makatulong para sa ating pagkatuto, hindi makabigat, no? Minsan-minsan din ho ay magandang i-treat natin yung mga faithful na mga kapatid na nag-contribute sa lahat ng mga gawain. Minsan-minsan ay magandang palamigin din yung kanilang lugar na pupuntahan. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Pastor Jerry. Meron po pong binahagi dito si Maria Lorena Dios. Sabi po ay pinapayo niya ang pamamasyal sa ibang lugar. Masama ang sobra, lalo na kung ito ay ipinangutang. Dapat po ay pinaplano at pinag-ipunan. Ang ating mga iglesia at hindi pa ayos, ang ating mga tahanan ay mas maganda kesa sa sambahan. At kung ang ating mga kamay ay tikom sa pagsuporta dito, tayo po ay nagkakasala. Tikom o makubad sa pagtulong sa pinansyal, mga kapatid, dahil sa kailangan ng pagtiwala. Okay? So sabi din po dito ni Risa Francisco, tunay na nakapagpasaya at nakapagpagamot ng karakter ng tao sa tunay na pagiging Kristiyano, masaya at mapagmahal sa kapwa, maging tapat sa pagsunod. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pong inspiration at reflection na inyo pong ibinahagi. So sa oras na ito, tayo na po ay dadako sa atin pong Council on Stewardship. May babahagi din po sa atin ni Brother George Rinojo. Pero bago niyan, natin pakinggan po ang ating God First video or Station ID. Pastor, saglit lang. Yes po, Pastor. Alright, mga kapatid. Sige po, gusto ko po sa inyong manawagan. Minsan pa, alam niyo ho, ako po ay passionate dito sa ating ginagawa. Minsan pa ay akin pong pinananawagan sa inyo sa puntong ito na maging magarbo ang atin pong pagkukonsidera ng desisyon sa handog na kapantay ng ating ikapo and more, mga kapatid. Sana po dito sa puntong ito ay nadiin natin ang kahalagahan na ang espiritualidad natin ay mahatak sa paraan ng ating pong pagbibigay, no? Ang espiritualidad po ay, ang itong pagbibigay, nakakaapekto talaga ito sa ating pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, ito ay nakababatak, nakaka-stretch ang ating pagtitiwala sa Diyos. Lalo't higit na tayo'y nag-aasam-asam ng matapos ang gawain ng ating Panginoon ng malawakan, hindi po ng tapos na pang maliitan lang, malawakan. Para maging malawak po ay ilagay po natin sa sistema, mga kapatid, no? Ipanawagan sana natin ito sa mga kapatid natin sa local church. Tulungan natin yung mga pastor natin na mag-educate. Tulong-tulungan natin ito, mga kapatid, maging extravagant, maging magarbo, maging bongga. Sana ang pagkukonsidera ng ating pong mga desisyon sa pagbibigay, maaari po sana ay kapantay na ng ikapo and more. Para sa gayon, marami tayong mapamahalaang resources sa pangmalawakang gawain ng ating Panginoon. Salamat po, mga kapatid, ipagdasal natin sa Panginoon na mabago ng lubusan ang estilo ng ating pamamahala at estilo ng ating pagbibigay, lalo't higit sa gawain o banal na gawain ng Diyos. Salamat po, mga kapatid. Thank you po. Sa huli po, basahin ko po yung binahagi ni Pastor Jerry. Negative side, extravagant or wander away, going beyond what is reasonable, spending more on wants, not on needs.
positive principle, spending much to God, cause, and to help others, offering more than 10% and more. Yan, praise the Lord po. Maraming salamat po, Pastor Jen. Okay, tuloy tayo. Pagbabago ng karakter, November 2, Offertory Reading Devotional. Ako ay ipinakong kalakip ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Ang pinakadakilang kapakinabangan ng pagiging tapat ay ang pagbabago ng ating karakter. Kapag ating isinuko sa Diyos ang mga bagay na sinabi niyang isuko natin, gaya ng panustos, panahon, katawan, o mga kaloob, ay pinahihintulutan nating maalis ang pagkamakasarili sa ating mga puso, at nagbibigay ng silid sa pag-ibig at kabutihan. Kapag nangyari iyan ay magiging katulad ng karakter ni Kristo ang ating karakter. Paulit-ulit na inilalahad ni Ellen G. White ang prinsipyo sa kanyang mga isinulat. Kanyang ipinahayag, ang kaluwalhatian ng ebanghelyong nakasalig sa prinsipyo ng pagpapanumbalik sa nagkasalang lahi ng banal na wangis sa pamamagitan ng nagpapatuloy na pagpapakita ng kabutihan. Counsels on Stewardship, page 34. Pinanukala ng Diyos ang sistema ng kabutihan upang ang tao'y maaaring maging tulad ng kanyang manlalalang, mapagbigay at hindi makasariling karakter, at sa wakas magiging kasalo niya sa walang hanggang maluwalhating gantimpala. Testimony Treasures, Volume 1, page 552. Naglalaman ang mga siping ito ng dalawang napakahalagang piraso ng impormasyon. Una, nagaganap ang pagpapanumbalik ng karakter sa pamamagitan ng palagiang pagpapakita ng ating katapatan sa banal na direksyon o patnubay. Pangalawa, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng sistema ng pagtatapat upang maaaring mabago ang ating karakter mula sa pagiging makasarili tungo sa pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Sa pagsasakatuparan ay nangyayari ang katulad nito, nakaupo ka sa harap ng lamesang puno ng pagkain, at napagtanto mong ang ilan sa mga pagkain ay hindi kasang-ayon sa panuntunan ng Diyos para sa malusog na pangangatawan. Kung magpapasya kang kainin ang anumang nasa lamesa, ay lalakas ang iyong pagkamakasarili dahil nagpasya kang gawin lamang ang gusto mo bilang paglaban sa ipinahayag na kalooban ng Diyos. Sa kabilang dako naman, kung pipiliin mong iwaksi ang iyong mga pagnanais at sundin ang makalangit na patnubay, ay matatalo sa labanan ang pagkamakasarili at hihina ang lakas nito sa iyong puso. Hindi lamang ito isang usaping magkakasakit ka o hindi, kundi kadalasan ito ay isang usapin kung sino ang nanalo sa labanan sa iyong puso, ang pagkamakasarili ba, o ang kalooban ng Diyos. Kapag sa katapusan ng buwan ay pinili mong maging hindi tapat sa pagsasauli ng iyong ikapo at mga handog, ang problema ay hindi ang iglesia ang makakaranas ng kakulangan sa pondo, kundi ang problema ay ang iyong pagkamakasarili ay lalakas at mananaig sa iyong puso. Sa kabilang panig naman, kapag tapat ka sa pagsasauli ng pinagkukunang panustos na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, ay naalis sa iyong pagkamakasarili at nagiging dakila ang iyong karakter. Panawagan, muling pagtibayin ang inyong pagtatalaga ngayon, at ilagay ang inyong sariling hangarin sa huli at ilagay sa una ang Diyos. Amen. Okay, po. God first morning sa ating lahat, mga minamahal ng mga kapatid. Ang ating babasahin ay nasa Kabanata
32 na ang pamagat po ay ang maling paggamit ng kayamanan. Ang yaman ng hoarded ay hindi lamang walang silbi. Ito ay isang sumpa. Sa buhay na ito ay isang patibong sa kaluluwa na iginuguhit ng mga pagmamahal mula sa makalangit na kayamanan. Sa magandang araw ng Diyos, ang saksi nito sa hindi paggamit ng mga talento at napabayaang mga pagkakataon ay hahatulan ang may-ari nito. Sa Councils on Stewardship 157, paragraph 1. Maraming sa kanilang mga puso ang naniningil sa Diyos ng pagiging isang mahirap na Panginoon sapagkat inaangkin niya ang kanyang mga pag-aari at ang kanyang paglilingkod. Ngunit, maaari nating dalhin sa Diyos ang wala sa Kanya. Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, sabi ni Haring David, at sa iyo ay binigyan ka namin. Ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng paglikha, kundi sa pagtubos. Ang lahat ng mga pagpapala ng buhay na ito at ang darating na buhay ay naihatid sa amin na nasilyuhan sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay mababasa sa Review and Herald, December 23, 1902. Ang paglilingkod po natin, mga kapatid, ay wala pong masama. Datapwat yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating mga pag-aari na ito ay para sa Panginoon. Ito ay ating inangkin hanggang sa kung ano man yung mga natatamo nating mga salapi ay napakahirap nating bitawan sapagkat yung pag-ibig natin ay nasa salapi. Hindi sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi dito, mula sa paglikha sa ating buhay at hanggang sa tayo tutubusin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano naman ang ating may susukli? Ano naman ang ating gagawin ngayon? Dapat tayong lumapit pala sa Panginoon. Dapat tayong humingi ang magandang payo kung ano ang dapat nating unahin, ang Panginoon o ang pera. Nagbago sa pamamagitan ng pag-ibig. Katotohanan na itinakda sa puso ng Espiritu ng Diyos ay ilalabas ang pag-ibig ng kayamanan. Ang pag-ibig kay Jesus at ang pag-ibig sa pera ay hindi maaring tumira sa parehong puso. Kinakailangan na isa lang pala ang manahan sa ating mga puso. Ang pera, kapag kayan ay nauna sa atin at kapag makilala natin ang ating Panginoon, ay siya yung ating ilagay sa ating puso at ang pera na yan ay lalabas. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nasa ating puso eh. Kaya kung ang Panginoon ay nasa ating buhay, ang pag-ibig sa pera ay lalabas yan at maibibigay sa gawain ng ating Panginoon mula sa ating mga church o anumang mga pangailangan sa gawain ay madali lamang tayong maglabas ng ating mga salapi. Bakit? Ang Diyos ay nasa ating mga puso. Ang pag-ibig ng hanggang ngayon ay higit sa pag-ibig ng pera na ang may-ari ay lumayo sa kanyang kayamanan at inililipat ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Ganyan ang mangyayari, mga kapatid. Kaya tayo ay sa pamagitan ng pag-ibig natin sa
ating Panginoon ay naibabahagi po natin sa Kanya sapagkat mahal natin ang ating Panginoon. Minsan, may karanasan po kami sa aming simbahan dito po sa San Felipe Church, Central Zambales, sapagkat ang aming church ay bago pa lamang. Ang aming mga upuan ay mga monoblock. Pati doon sa harapan ay monoblock po ang kanilang pinupuan kapag mayroon pong umuupo sa panahon ng divine worship. Inisip po namin, pagkat ang aking may bahay ay, ang sabi niya, ano kaya kung tayo ay bibili ng upuan para sa harapan? Ang sabi ko naman, ay wala tayong pera sa pupondo sa church. Sabi niya, ay walang problema yan. Halika, punta tayo doon, sabing ganon, doon sa paggawaan ng mga upuan. At nakakita kami ng magandang upuan doon, mga kapatid, na kaaya-aya sa paningin ng mga tao. At kung kaaya-aya, ay di mas lalo pa sa ating Panginoon. Kumuha po kami ng 5 piraso na upuan para sa harapan. At noong ito ay dumating na ng Sabado, sabi ng mga kapatid, kanino galing ang mga upuan na ito? Tinanong nila sa akin. Ang sabi ko naman ay galing sa Panginoon, galing sa puso mula sa Panginoon. Kaya napakaganda pala mga kapatid na kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon ay maluwag ang ating pamumuhay, maluwag yung ating puso na maghandog, magbigay ng mga salapi para sa pangailangan ng iglesia, para sa pangailangan ng ating Panginoon. At dito po, nagtatapos ang ating babasahin. God first morning, everyone. Maraming salamat po. Amen. Okay. Amen. Amen po. So sa oras po ito mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating pong silent prayer for united prayer mga kapatid. Unang bahagi ay silent prayer for Harvest 2025. Ating dalangin ang naisulat po natin sa commitment card. At yun din, pangunahan tayo sa united prayer ni Pastor PJ Rodrigo para po sa and confession. Amen. Ayan po, ano. Sige po. At ako yung humihingi ng paumanhin. Ano? 4 araw akong nawala din yung microphone ng aking, yung sound ng microphone. Ano? Sige, ulitin muna natin yung kanina bago tayo mag-reflect sa ngayon. Ano? Ito yung magandang reflection ano, sa ating review kanina. Ang tungkol doon ay, ang title nun ay Dwarf Religious Experience. Ayan. Actually, ganito yung eksaktong, parang ganito. Hindi naman eksakto, no? Almost eksakto. Mayroon ulitin yung eksaktong sinabi ko doon. So, marami kasi sa atin yung dwarf religious experience. Ano? Marami tayong sa kapatiran natin. Maaaring isa dito. Yan, eksakto sinabi ko. Maaaring isa sa atin ngayon, nasa Facebook Live, nasa Zoom, ay nakararanas o isa sa mga dwarf religious experience. Yung napabansot na religious experience. Ano po? Ano yung point na kinuha ko dito? Itong number 1, yung kakulangan sa kagalakan sa paggawa sa Diyos. Tayo ba ay magalak na gumagawa sa Panginoon, mga kapatid? Tanongin natin yung ating sarili. Kapag yes, praise the Lord. Kapag no, isa tayo dito sa dwarf religious experience. Kapag ito sabi dito sa punto, kapag hinihikayat sila na tumulong sa gawain ng Diyos, hindi sila masaya o interesado. Meron ba kayong mga ganyan kilala? O maaaring kayo ba ay itanong natin sarili natin, tayo ba pagka tinatawag na mag-join sa gawain ng Diyos? Masaya ba tayo o interesado ba tayo? So pagka masaya tayo at interesado tayo, ibig sabihin hindi tayo dwarf religious experience. Pero kung isa tayo doon mga kapatid, kailangan natin magbago. No? Yun ang sinabi ko sa kanina sa reflection. Kailangan natin magbago ng karakter.
Pangalawa, sa halip na magbigay ng maluwag sa puso, parang napipilitan lang sila magbigay at kadalasan maliit pa kumpara sa ginastos nila para sa sarili. Yan, ito sinabi natin Reby kanina tungkol dito. Napipilitan lang magbigay. Maliit pa kung magbigay, pambira. Pagbili ng milk tea, 50. Pagbigay sa offering, 20. So, coins, Sa mga kapatid, sa ating pagbibigay sa Panginoon, papasalamat ng kanyang mga blessings sa atin. Nakatingin siya sa atin. Tayo ba ay hindi nahihiya? Magbigay tayo ng 20 sa Panginoon. Mantalang sa buong isang linggo, ang laki ng blessings na natanggap natin. Yung araw-araw nating pagbangon sa umaga lang, blessing na. So mga kapatid, simulan natin maging masaya magbigay. Sabi naman na iba, masaya yung puso ko magbigay. Kaya 20, masaya puso ko dyan. Mga kapatid, baka naman tayo ay namamali ng paniniwala. Number 3, meron dito mahina at namamatay na espiritual na buhay. Maganda ito mga kapatid. Teka, meron ba akong mic? Baka naman salita ako ng salita. Wala. Meron. So, sabi dito, ang pagiging makasarili sa paggamit ng kayamanan ay nagdudulot ng mahinang espiritualidad. Teka muna, paggamit ng kayamanan, hindi naman ako mayaman, sabihin nyo. Mga kapatid, hindi lang ito sa mayaman, sa lahat ng tao ito. Pagka tayo ay may mga blessing na tatanggap, maliit man yan, malaki, mayaman tayo. Dahil mayaman yung nagbigay sa atin. So, ano daw ang sabi? Pagka makasarili tayo sa paggamit ng ating kayamanan ay nagdudulot na mahinang espiritualidad. Ito mas matindi, pinakahuli. Kung hindi sila magbabago, ulitin ko, kung hindi sila magbabago, means tayo, Kung hindi tayo magbabago, mamamatay ang ating liwanag at mawawala tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Baka kala natin, pag sinabi natin may pananampalataya tayo, okay na yun. Okay na yun, sa salita lang tayo may pananampalataya. Mga kapatid, hindi sa salita nakikita yung pananampalataya, kundi sa gawa. So, may tatlong tanong dito. Number 1, saan natin inuuna yung ating kayamanan? Para ba sa sarili o para sa Diyos? Pangalawang tanong, may kagalakan ba tayong tumulong sa gawain ng Diyos? Kapag yes, very good po tayo. Pag napipilitan lang, malamang no good yan. Number 3, ano ang mas nakikita sa atin, sa ating buhay? Yung pagmamahal ba sa mundo o pagmamahal kay Kristo? Itong mga katanungan na ito ay napakahalaga para ma-assess natin yung ating katayuan bilang may pananampalataya kay Kristo. Kapag mga sagot natin dito ay puro negative, sigurado isa tayo sa mga may dwarf religious experience at kailangan nating magbago, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ay malapit na dumating, kailangan nating magbago. At hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Let's go. Start ang ating pagbabago. So, yun yung aking reflection kanina. Sayang lang at hindi ko lang i-on yung mic. Anyway, doon sa Zoom naka-on Kailangan pa pala i-on din dito. Nakakalimutan ko. 4 na araw ako hindi nakapag-live. Pero nanood ako doon. Ng Webes, may data pa ako noon. Ng Webes, nakapanood ako. Biyernes, Sabado, hindi na ako nakapanood. Wednesday and Sunday travel. 2 araw lang kapag pala ron. Webes. Pero ito 3 pala yung living lang yung Sabado. So, ayan, yung kanina naman, maganda rin tong kanina. Ang title ay Wealth Misuse. Halos magkamukha, Hindi nagamit ng tama yung kayamanan. Maling paggamit ng kayamanan. Ayan. Ang kayamanang itinatago at hindi ginagamit sa tama ay naging sumpa sa may-ari nito. Okay? Kita niyo po, at hahatulan sila sa harap ng Diyos. Patay. Pag tinago natin yung kayamanan o hindi ginagamit ng tama, ay nagiging sumpa sa may-ari. Kung gusto niyo bang magkaroon ng sumpa, wag naman. Number 1, kayamanang hindi ginagamit. Sumpa, hindi pagpapala. So pag may kayamanan kayo, hindi nyo ginamit, di pala yung pagpapala. Nagiging sumpa pala yan. Bakit naging sumpa? Magiging masama yung naging resulta. So sabi dito, ang kayamanang hindi nagamit para sa kabutihan o para sa Diyos, hindi lang walang silbi, kundi nagiging panganib. Saan? Sa kaluluwa, mga kapatid. Panganib yan sa kaluluwa. Akala nyo blessing yan, sumpa pala yan. So baka sabihin nyo, pag minarinig kayo, bakit sila hindi naman nagsisimba, hindi naman tapat, ala namang Diyos, pero maraming blessing. Anong sabi ni Mrs. White? Sumpa yan, hindi yan blessing. May panganib yan. Saan? Sa kaluluwa. Ngayon alam nyo na. Alam na natin na hindi blessing kundi sumpa.
Actually, blessing yun sa Panginoon. Lahat ng tao ay binibigyan ng blessing ng Panginoon. Ano? Pero pag di ginamit ng tama, nagiging sumpa. Yan, mas tamang paliwanag. Ano? Lahat yan blessing ng Panginoon. Sabi nga, lahat pinagpapala niya, hindi lamang yung matino, hindi lang yung mabait, pati yung masama. Bakit? Ang araw ay sumisikat sa lahat ng tao, sa masama man o sa mabuti. Blessing, di ba? Ang hangin ay umiihip, hindi lamang sa mabuti, maging sa masama. So, blessing, ano po. So, yan, point number 2 sa araw ng paghuhukom. Kayamanan ang magiging testigo laban sa iyo. Patay. Ayan, mga gustong yumaman, delikado, no? Pagdating ng paghuhukom, yung kayamanan magiging testigo sa atin. Tinago natin yung kayamanan. Nagdamot tayo. 20 lang binigay natin, mga kapatid. Ano? 20, nakakalungkot. Ano? Nagbibigay pa ba ng 20? By the way, parang 100 na yung minimum. Ano? Madala na rin yung 50. Bilang treasurer, alam ko. No? Hindi ko alam sa lugar niyo po. No? Dito sa amin, halos wala akong makita 20. Kadalasan, halos lahat nga nakasobre na eh. Konti na lang yung hindi. No? Kailangan natin silang i-remind araw-araw tuwing Sabado. Number 3, hindi mahigpit ang Diyos. Ayan, hindi maramot ang Diyos, hindi siya mahigpit. Ano? Sabi dito, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ayan, ang dapat nating malaman, mga kapatid. Kung ano lahat ng meron tayo, dapat alam natin yan, galing yan sa Panginoon. Hindi sa sariling pag-isikap natin. Kadalasan sabihin na iba, pinaghirapan ko to, pinagpawisan ko to sa bukid. Akin ito. Hindi, mga kapatid. Binigay sa iyo ng Panginoon yung kalakasan. At ay yung buhay para gawin mo yan, ano? At tulungan natin yung gawain ng Panginoon. So, number 4, lahat ng biyaya ay may tatak ng cross. So, tingnan natin, lampasan natin to kasi diretso na natin. Lahat ng ating tinatamasa mula sa buhay dito sa lupa hanggang sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Anyway, huwag ko na lang sabihin. Sabi dito, lahat ng ating tinatamasa mula sa buhay dito sa lupa hanggang sa pag-asa ng buhay na walang hanggan ay binili sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Kita niyo gaano tayo kamahal ng Panginoon. Binili niya lahat yan ng ating natatamasa dito sa pamamagitan ng krus ni Kristo. No? Pati yung ating buhay, number 1. So, mga tanong, mga aral at pagka sa buhay. Paano ko ginagamit ang kayamanang pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Itanong niyo po sa inyong sarili. Paano ko ginagamit ang kayamanang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? So, paano nga ba? Ikaw ba ay nagbabalik na sapat na ikapo para magamit sa gawain? Ikaw ba ay nagbibigay ng sapat na handog bilang pasasalamat sa mga blessing? O nagdadamot ka? Iginagamit mo ba yung iyong mga talento para tumulong sa gawain? Ang masayang tumulong sa gawain? Yan, nawa, ang mga sagot mo dyan ay oo. Ano po? Number 2, ako ba ay nagiging matapat, nakatiwala o tinatago ko lamang ang mga biyaya para sa sarili? Number 3, naalala ko ba na ang lahat ng mayroon ako ay tanda ng pagmamahal ni Kristo sa krus? So nawa mga kapatid, naunawaan natin ito. No? Naunawaan natin ito at ito ay panawagan sa pagbabago patuloy ng ating karakter. Ano? Hindi tayo dapat maging madamot forever. Wala tayong kahinat nandyan. Ano? Wala tayong magiging kahinat nandyan, mga kapatid. So, ayan na tayo magpatuloy sa panalangin natin sa bawat araw na darating ay mawala yung ating mga hindi magandang karakter at maging tapat tayo sa Panginoon. So, 30 seconds silent prayer and then ay tutuloy ko po. 12 na lamang tayo dito sa live. Yung iba malamang dahil sa 4 na araw na absent na. Si Pastor kasi nawalan ng data eh. Alam natin nawalan siya ng data kaya hindi siya nakapag-live. Ano po? Wala kasi siyang wifi doon. Di kagaya nung nandun siya sa Gimba. Meron siyang free wifi. So, kailangan pa niya mag-load. Ano po? At ang lakas sa data ng live. Totoo yan. Ano? Sandali lang yung 12 gigabyte mo po doon. Ano? Isang araw, higit kalahati na yun. So, lalo pat 2 oras, lalo ubos yung 12 gigabyte doon. Sandali lang. So, Ate Rebe, sabi ni Ate Rebe, kung minsan kasi bro ay mahirap din na mag-share ng blessing. Tumulong ka na, ikaw pa ang masama sa mga taong di makontento. Patay tayo dyan, ano? Yan pa kasi, totoo yan, ano? Pero sa mga may mabuting puso ay nagpapasalamat sa mga natanggap na blessing, malaki man o malaki. Yan, totoo po, ano, Ate Rebe. Kaya, kailangan talaga yung pagbabago ng karakter. Kailangan natin baguhin yung ating karakter.
So, dapat ay tayo ay ang ating mga gawa. Kasama natin si Jesus para tayo maging matagumpay, ano? So, ayan, nabawasan, bumalik naging 12 ulit. Kaya alam ko naging 11. So, ayan, 11 na ito, pagpikit ng aking mata at pagbulat. Huwag na sana mawala yung iba, no? Let's pray, mga kapatid. Para pagtatapos ng ating devotional, samahan niyo po ako. Teka lang, nawala yung aking... Ano ba nangyari dito? Sandali lamang po. Meron pala. Okay, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli kami ay inyong ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa kapahingaan at higit sa lahat, salamat sa panibagong buhay na inyo ibinigay sa amin. Sa aming na pag-aralan na lesson na ito. Bagaman kami ay kakaunti sa bilang sa live ngayon, marami sa amin nanood na sa kabilang Zoom platform, ngunit ito ay isang pasasalamat po sa inyo. At ngayong umaga na ito ay nais namin muling isukong aming mga sarili sapagkat kami po ay mga makasalanan. Kami ay nagdududa sa iyong kakayahan. Ngunit kami ay patuloy na lumalapit sa inyo na baguhin niyo po ang aming karakter na maging magamit kami sa mga gawain po ninyo na maluwag ang aming puso at masaya sa paglilingkod. Nawa, makapagbalik po kami ng tapat sa bawat sandali. Makapagbigay din ng malusog na offering bilang pasasalamat sa inyong mga blessing na ibinigay sa amin. O dakilan Diyos, kaya kami hindi nakakagawa ng ganito ay ang aming karakter ay karapat dapat na baguhin. Tulungan niyo po kami o Diyos dahil sa aming sariling kakayahan ay wala po kaming magagawa. At nawa sa aming patuloy na paglago, kasabay nito ang pag-share namin sa kapatiran, pagpapakita sa aming mga katabi na ang example ng pagtatapat kung bakit kami nagtatapat at maipaliwanag namin ito sa kanila unti-unti upang ang bawat isa ay maging masaya sa pagbibigay at sa pagtulong sa inyong gawain sa pagtatapos ng inyong gawain sa nalalapit na inyong pagbabalik. Salamat po sa inyong paggabay at patnubay. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais namin sama sa prayer ang bawat isa na narito ngayon na kung saan kami ay lumalapit sa inyo ng buong puso at humihiling na baguhin ang aming pagkatao. Sa umaga na ito, sama namin sa panalangin ang sambahayan ni Ate Revy, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga manugang, mga apo, gayon din ang kanyang buong kapatiran sa iglesia ng San Leonardo. Ang kanilang mga gawain doon, ang aming mga gawain doon, at ang lahat ng bawat isa na nabibigatan at sa buhay. Dalangin din namin ng sambahayan si Ma'am Jamie Navales kasama si Brother Panoy sa kanyang complete healing and recovery. Gayon din si Kuya Rick Masiklat, si Tati Pogi, at ang iba pang may mga pinagdaraanan sa buhay o dakilan Diyos. Dalangin din namin si Sister Charlene Lacanilaw sa kanyang complete healing and recovery sa kanyang pinagdaraan ng sakit. Kaya din si Sister Neneng ang kanyang buong sambahayan at ang kanyang asawa, ang kanyang mga magulang, kanyang mga anak at mga apo. Dalangin din namin ang sambahayan Sister Marlene Garcia, Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, ang buong Gapan Church, ang sambahayan ni Sister Emelinda at ang kanyang asawa, ang kanyang mga magulang, yung kanyang mga anak sa malayo. Ganyan din yung sambahayan Sister Vicky Jimenez, ang sambahayan ni Ma'am Nora Cabietes, Sister Rhea Sabat, Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Ate Mitch, ni Sister Elizabeth Erese kasama yung kanyang anak, ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, kanilang buong pamilya, si Veronica
at lalo higit si Liwayway at si Romnick Erelia o Dakilang Diyos. Ang mga pangalan na ito kasama ng mga pangalan na hindi namin nabanggit na nakikinig ngayong kasama namin. Ang mga nagpapagaling sa karamdaman, ang mga nabibigatan sa buhay. Patuloy niyo po kaming pagpalain o Dakilang Diyos, at di lamang ng pisikal na pagpapala, gayon din ang pagpapala ng karunungan, kaliwanagan ng isip, na makita namin na kayo ang nagbibigay na lahat ng pagpapala, at sa ganoon maibalik namin ang pasasalamat at papuri po sa inyo sa pabagitan ng aming pagkasauli na ikapo at mga handog. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng liwanag sa bawat umaga. Patawad po sa inyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Ano po? Salamat sa prayer warriors. Salamat sa patuloy sa mga subaybay, sa mga nag-share. Salamat po. At muli bukas ay babalik tayo sa live. Sabi ko nga, kung gusto niyo sa kabila, wala namang problema. Kung mananatili dito, okay lang din po. No? Kahit saan tayo ay masaya. No? Hanggat may nanonood dito, hindi ako titigil ng pagla-live. Ano po? Kasi gusto kong manalangin. Gusto kong mag-reflect. Gusto kong mag-reflect personally. No? Kasi pagka nakikinig lang ako doon, hindi ako masyadong nakaka-focus ng lesson. Ano? Mas gusto ko ako yung nagre-reflect at nananalangin. At siyempre, mai-share ko rin yung aking experience sa inyo, no? sa bawat isa sa atin dito. O yan mga kapatid, nawa, konti na lamang tayo dito ngayong umaga. Simulan natin ang pagbabago. Yung kaunti na nagbago ay napakasaya ng Panginoon. No? Yan, sa mga nandyan ngayon, salamat po sa inyo at hanggang bukas pa muli. At God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the